Hello mga ka-homemakers! Sa araw na ito, gagawa tayo ng pet shampoo para sa ating mga alagang mga aso at pusa. Kasi meron kaming mga alagang pusa ngayon, kaya kailangan namin gumawa ng ganito. Ang una nating ilagay sa ating timba ay itong SLS. Kasi medyo mahirap itong tunawin kung indiretso natin ito sa tubig. Mga co-makers, ilagay ko na lang po sa description box ang link ng pinagbilhan ko ng kit na DIY kit na ginagawa natin ngayon. Kung gusto nyong gumawa ng pet shampoo sa inyong mga tahanan. Yan, ilalagay lang natin to lahat para hindi masayang yung mga nasa plastic. Ayan lang po. And then, sunod ay ilagay na rin po natin itong industrial salt. Ilagay natin lahat. At saka po natin yan kailangang haluin. Halong-halo po yung dalawa hanggang sa magiging parang paste. Or parang maging cream. Yan. Para madali lang siya tunawin pag nilagyan natin ng tubig. Yan po. So, ayan, parang ganito. Nagiging parang cream siya. Halong-halo na. And then, lalagyan natin siya ng tubig. Itong tubig na ito ay 1.5 kasi kailangan 15 liters lahat ang ihalo mo. So, lagyan muna natin 1.5 at yung nasa timba ay 13.5 yun para 15 liters lahat. So, yan, hahaluing mabuti hanggang sa medyo lumambot o matunaw na yung ating nilagay na SLS at saka yung ating salt. Yan, pag tunaw na, ilagay na natin yung ating lahat ng tubig. 15 liters lahat-lahat. Yan. Yan, halo-haloin lang mabuti at maramdaman mo na unti-unting lumalapot ito. Next ay ilagay na rin natin ang ating foam booster, bubble enhancer, moisturizer, antibac at yung degreaser na pinaghalo sa isang bote. Dahan-dahang ibuhos habang hinahalo ang ating mixture. Sunod, ilagay na rin natin ang ating foam booster. Ito ay dagdag pampabula sa ating sabon, sa ating shampoo. Ayan, dapat ito kanina, sinabay na to kanina, kaya lang nakalimutan ko. Pati itong EDTA at ganun din itong preservative. Dapat itong tatlo, hinalo ko na rin ito dapat kanina sa ating industrial salt, kaya lang nakalimutan ko kasi medyo mahirap din ito tunawin. Pero anyway, dahil kinabukasan pa naman natin to gagamitin, tutunaw na rin to. Haluin lang mabuti. Sunod, ilagay na rin natin ang ating Madre de Cacao. Ito yung antibacterial natin, antifungal. Ito yung nakakatulong para gamutin ang kanilang mga sugat-sugat o mga kate-kate. Tapos yung neutralizer at conditioner. Yan, malambot sa kanilang mga balahibo. Itong ating shampoo. Nakakatulong pa para gamutin yung mga kanilang mga galis-galis. Next ay itong pearlizer para kumintab yung ating shampoo. Hindi siya mukhang sabon kundi may touch ng pagka-pearl o kintab. Tapos halo-haloyin lang siyang mabuti para lahat na ng sangkap ay talagang maghalo at matunaw yung mga powder. Yan. And then next ay pag anuhan natin to, ihiwalay natin yung iba dito. Hatiin natin sa tatlo para sa tatlong scent. Isang kit pero tatlong magagawa nating scent. Yan, never mind yung mga bula kasi bukas naman mawawala naman yan.
So, magsasalin ako sa dalawang lagayan para sa pagtatluhin ko yung scent nila. Yan, okay na yan. And then, ang gagawin natin ay lalagyan na natin ng kulay. Itong una, ilalagyan natin ng kulay, gawin natin kulay pink para sa strawberry flavor o strawberry scent. Dinamihan ko yung strawberry kasi I think mas maraming gusto ng strawberry scent. Haluin lang mabuti para matunaw lahat ng powder na ating nilagay na pangkulay. Next ay ilagay na natin ang ating strawberry flavor. Hindi lang natin lahat ito kasi binawasan natin yung dami. At haluin na ring mabuti. Ayan, ang bango-bango niya mga ka-homemakers. Amoy na amoy strawberry. Next, ito namang isang kukulayan natin ng kulay green. Yan, kasi gagawin natin itong green apple ang kaniyang scent. Next ay ilagay na rin natin ang ating pabango na green apple. Lagyan natin. Ito namang isa, ang lagyan natin ng kulay blue. Kasi ang ilagay natin ditong scent ay Safeguard. Safeguard ang gagawin nating pabango dito. Haluin lang nating mabuti at pagkatapos ilagay ang ating Safeguard na perfume. Ayan, amoy Safeguard yan. So, ganyan lang po kadali ang pagtimpla mga ka-homemakers. So, isang kit lang pero nakakagawa tayo ng 3 scent ng ating pet shampoo. So, malaking tipid ito at madali lang po ibenta kasi 3 na po yung pagpipilian nila ng ating mga buyers. Kaya mga ka-homemakers, kung nagustuhan po ninyo ang ating vlog ngayon, please hit po ninyo yung like button at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming pong salamat mga ka-homemakers. Nawa nakatulong ako sa inyo kahit papaano pang negosyo at pwede rin panggamit sa ating mga pets. Maraming salamat. God bless you po mga homemakers. I-rest muna natin to ng overnight at kinabukasan ay pwede na rin itong gamitin o ilagay sa bote.